Sa unang balita, Joseph Morong reporting. Sa ibang balita, alam daw ng ina at mga kapatid ni Ramjen Revilla at maging ng kanilang mga kasambahay ang planong pagpatay sa aktor. Yan po ang gate ng suspect na si Michael J. Nartea sa kanyang sinumpaang salaysay. Pero maring itinanggi ng isa sa mga kapatid ni Ramjen ang akusasyon. Narito ang report ni Salima Refran. Diba? Ang sinasabi, wag kayong mag-alala. No? Kasi alam ng lahat ng miyembro ng pamilya yung planong itutumba si Ramjen. Nanay niya, lolo, amang, mga kapatid, pati mga katulong, alam yan. Iisa lang hindi atin ang kalaban natin dito, yung PA. Ito ang mabigat na akusasyon na laman ng counter affidavit ni Michael J. Nartea, isa sa mga suspect sa pagpatay kay Ramjen Revilla. Nang tanungin daw kasi ni Nartea ang isa sa mga recruiter na si alias Brian kung hindi ba delikado ang kanilang operasyon, sinagot umano siya na huwag mag-alala dahil alam daw na buong bahay ang gagawin nila. Mula sa ina, mga kapatid, mga katulong, driver at isang sinasabing lolo amang. Tanging kalaban lang daw nila ang personal assistant ni Ramjen. Ang alegasyong ito, tugma raw sa nilalaman ng supplemental affidavit ng PA ni Ramjen na si Ronaldo Ancahas. Nagkwento raw kasi kay Ancahas ng family driver na si Nilo Kawit ang tungkol sa planong pagpatay. Galit na galit talaga si Sir Joseph. Ganun, si Mara. Tapos? Yun nga, sasabi na pinapaplano ng papatayan. Magkakapatid. Ayon pa sa abogado ni Nartea, sinabi ng kanyang mga kliyente na pati raw ang kwentong pagkidnap kay Mara, kasama umano sa plano. Palalabasin na inabdak si Ramona nitong mga killers. Yun ang plan, yun ang game plan, na ang nag-prepare ng plan na ito, mismong pamilya nila ni Ramjen. Nag-uusap ng GMA News ang isa sa mga kapatid ni Ramjen at marain niyang tinanggi ang alegasyon ng suspect na si Nartea. Labis daw nilang ikinagulat ito at idinudulog na ang usapin sa kanilang abogado. Pag-aaralan din daw ito ng pulisya pero kailangan nila ng ebidensya lalo pat mabigat ang akusasyong ito. Aming pinag-aaralan, binubusisi namin kung meron pang may dadagdag na ebidensya sa kaso ng mga suspect sa Ramjen at kung meron pang suspects na dapat sampahan ng demanda. Hinihiling ngayon ng kampo ni Nartea at ang isa pang suspect na si Roy Francis Tolesora na ilipat ang preliminary investigation sa Department of Justice. Hangad din ng kanilang abogado na madismiss agad ang reklamo at may pasok sila sa Witness Protection Program. Para sa unang balita, Salima Refran, reporting. Binigyan naman ng hanggang susunod na Biyernes ang kapatid ni Ramjen Revilla na si Mara Bautista para sagutin ang akusasyon laban sa kanya. Iginit naman ng Turkish husband ni Mara na walang sino mang maaaring gumalaw sa kanyang asawa. Narito ang report ni Chino Gaston. Sa ilang website na nakabase sa Turkey kung saan pinaniniwalaang nagpunta si Mara Bautista nang umalis sa Pilipinas noong Biyernes, isang malamang pahayag ang binitawan ng kanyang Turkish husband. Wala raw sino man ang maaaring gumalaw sa kanyang asawa. Gayunman, hindi pa ito kumpirmasyon na talagang nasa Turkey si Mara na sospek sa pagpatay sa kanyang kuyang si Ramjen Revilla. Wala man sa Pilipinas tuloy ang preliminary investigation kay Mara na hindi pa rin nakapagsumite ng counter affidavit. Katuwiran ng kanyang abogado, hindi naman daw nila natanggap ang sabina mula kay Assistant City Prosecutor Lea Roma. Binigyan ng piskal si Mara ng hanggang November 18 para magsumite ng counter affidavit. Kapag walang dumating, hindi na raw hihintayin ang kanyang panig bago magdesisyon ng piskalya kung may sapat bang basehan para kasuhan siya ng murder at frustrated murder. Gaya ng dati, hindi nagbigay ng pahayag sa media ang kanyang abogadong si Attorney Dennis Manzanal. Kailangan i-furnish muna dito. Bukod kay Mara, hinahanap pa rin ng pulisya ang iba pang sospek sa pamamaslang na sina Glyza Vista, Norwin de la Cruz at alias Brian. May mga pahiwatig na raw ang kampo ni Glyza na susuko pero kinukumpirma pa ito ng mga otoridad. Yung kay Glyza sa merong surrender pillar na pinadadala pero under negotiation pa, hindi pa nagmamaterialize. Para sa unang balita, Chino Gaston reporting. Sa ibang balita, tiniyak po ng MMDA na hindi kukulangin ang mga bus lalo na sa EDSA ngayong magpapasko. Sa kabila yan ng pagsuspinde sa operasyon ng 16 na bus company at pagkansela sa prangkisa ng isa pang kumpanya. Narito ang report ni Rafi Tima.
Walang nagawa kundi bumaba ang mga pasaherong ito matapos harangin ng mga tauhan ng MMDA ang sinasakyan nilang bus sa EDSA White Plains. Ibinilikman ang kanilang pera at hinanapan ng malilipatang bus. Malaking abala pa rin daw ang kanilang inabot. Pinatupad na kasi ang suspensyon ng prangkisa ng 16 na bus companies at pagkansela ng isa pa. Dahil sa perwisyong dulot daw ng nilahukan nilang tigil pasado Nobyembre noong nakarang taon. Dapat alam na po ng mga bus operators and mga companies na may mga kaso sa kanila at may order. So dapat sila na po ang hindi lumabas at nagbiyahe. So dapat po siguro yung responsibilidad nasa mga bus operators and owners. 674 na bus ang apektado sa kanselasyon at suspensyon ng 17 bus companies para pa lang sa unang batch. Posibleng madagdagan pa raw yan sa susunod na taon pag inilabas na ang desisyon laban sa 50 iba pang kumpanya ng bus na kanilang kinasuhan. First time po ito, nangyari ito. We're just sending a strong message to airing operators na yung certificate of public convenience nila, tawag nito is just a mere privilege given by the state. And pwedeng bawiin yan ng gobyerno pagka nag-violate sila sa terms and conditions ng kanilang prangkisa. Pagpapanatag naman ng MMDA, hindi raw magkukulang ang mga bus lalo na sa EDSA kahit pa magpapasko na. Ang JICA study, 1,600 buses lang ang kailangan. 3,700 plus buses ang umaandar sa EDSA. Halos 821 lang yung nakita kong listahan kanina. So, may surplus age pa ho tayo na 1,200. Wala. At saka ang DOTC ata will provide additional buses kung kulang. Ang Philippine Corinthian liner ni Claire de la Fuente na tanging kumpanyang kinansilang prangkisa magsusumite raw ng apela sa DOTC. Habang nakabinbin, iniutos na raw ni de la Fuente na huwag munang palabasin ang kanilang mga bus. Para sa unang balita, Rafi Tima reporting. Petsa ngayong araw na November 11, 2011 o 11-11-11, buenas kung ituring ng ilan nating kababayan. Kaya naman dumagsa sa mga lotto outlet ang mga umaasang makakabuenas sa pagtaya sa numerong 11-11-11. Naritong report ni June Veneracion. Sa mga kalye, makikita mo ang mga numerong ito. May anunsyo para sa magbabago. Pero ang 11-11-11, sikat hindi lang sa lansangan, kundi maging sa tayaan. Sa mga digit game ng PCSO, hot number kung tawagin ngayon ang kombinasyong 6 na numero 1. Ang digit game ay kaiba sa regular na loto. Dahil sa larong ito, pwedeng ulit-ulitin ang numerong mapipili mula 0 hanggang 9. Hindi natin ma-quantify kasi, pero one thing is sure, overwhelming ang number ng mga nagpo-place ng bet. Sa rami ng mga tumataya sa puro unong kombinasyon, minsan hindi na ito tinatanggap ng makina ng PCSO. Sold out ang tawag dito na nangyayari sa 3-digit game, 4-digit game at easy to game. Ibig sabihin, lumampas na sa limit ang tumaya sa isang kombinasyon. Pagka late na po nagbumili ng ticket yung ating player, hindi na po ina-accept ng system, sasabihin na po ng system sold out. Yung that particular combination na tatayaan niya, sold out na po. Si Del Vinalay, inabutan namin sa isang lotto outlet. Bukod sa mga numerong lagi niyang tinatayaan, isiningit na rin niya ang puro unong kombinasyon sa digit game. 2011 ngayon, di ba? November 11, 2011. Tingin mo maswerte yun? Tingnan natin, swerte yun. Sure ka? Sure. Pero nang bayaran na niya ang taya, sold out na pala ang napiling kombinasyon. Kaya kailangan niyang maghintay para sa susunod na draw bago muling makataya. Pero mukhang hindi pa naman napapatunayang maswerte sa tayaan ng numero 1. Dahil mula Nobyembre 1, kung kailan napansin ng PCSO, ang pagdami ng mga tumataya sa puro unong kombinasyon, minsan, di pa ito tinamahan. Para sa unang balita, June Veneracion reporting. Muling hirit para mapasama sa New 7 Wonders of Nature ang Puerto Princesa Underground River, iginasa. Rescue operations para sa mga biktima ng lindol sa Turkey, puspusan na. Huwag pa huli, tutok lang sa unang balita.